Umpisa na yan? Opo. Okay lang lang. Ay, nakukonsusunod ako ng ganyan. Sila, edit na lang natin, ma'am. Kailangan mo i-abolish ang PDAF kasi para sa akin, duplicating lang yan ng functions ng executive functions, ng local chief executives, ganyan. I-analyze mo yung pork barrel, ang trabaho lang naman nung mag-identify, magturo ng anong project na dapat i-finance sa pork barrel, sabi na para sa national. Kaya bakit hindi nila i-force to? Tama yung sinasabi nila, i-force to sa line budget item. But through the appropriate executive agency, kasi hindi ang trabaho ng batas. Mambabatas ay mag-create ng laws at saka mag-review ng mga laws natin. Saka kung mag-imbestiga sila ng high level crime, mga ganyan. Pero ang ito, hindi kailangan ibigay sa kanila yan. Kasi yung nga lumalabas, napagtunay na merong corruption, merong weakness yung sistema na yan. At saka anong sistema ang Iral, ganyan. Eh, hindi naman yan ang trabaho ng mga batas. Diba? Plain and simple. Kung sinasabi nila horse trading yan sa mga kuwan. Eh sabi nila ordinary daw yan sa form of governance. Keso yung US daw, ganyan daw ang ginagawa, may pork barrel. Bakit US? Bakit ba kailangan ba natin kopyahin lahat ng sistema ng ibang bansa? Ang dapat sa atin, kung ano yung value system natin, yun na ipairal. Ayaw natin sa mga kawatan, mga nakuha natin mga kayamanan, di ba? Ayaw na ayaw yan ng Pilipino. Basta ang Pilipino, ang sarili na niya, gintats mo na ang iya family, ang iya properties, talagang ibang usapin na yan. Diba? Hindi dapat kaya total abolition of Thank you, ma'am. any form. Kahit na anong tawag dyan. Sige po. Ang dami na nga mga contribution ng Pilipino, dinadalang na natin sa di ba? Yung mga adobo, humba, mga acronym, suggestion for PDAF. Ibig sabihin, alam ng mga Pilipino, we only hide our anger, marunong tayong tumawa, hindi tayo pero pag umaabot sa sukdulan, umaabot sa mga ganon, we express ourselves through yung pinakita ng EDSA 1. Thank you, ma'am. Thank you.